Yo guys, good morning. Good morning sa akin and good evening sa inyo. So back to reality tayo. Papasok na from 5 days. 5 days na pahinga. So ayun, late na ako. Na 9:20 na. 9:20 PM and ang shift ko ay 10. So saglit lang naman yung biyahe. Hindi lang tayo nakatulog maigi. Ang hirap mag-adjust talaga ng ang hirap talaga mag-adjust ng body clock kapag galing rest day, no? Lalo na pag panggabi ka. Pag isa sa pag isa ka sa mga bayaning puyat. So kaway-kaway sa mga religion, mga panggabi, mga bayaning puyat. Ano bang ginagawa nyo kapag pag galing rest day, tapos first day, pasok na. Hirap mag-adjust. Talagang puyat. So ilang oras lang tulog ko, parang 3 oras lang ata. Imagine 3 hours of sleep para sa 8 hours na shift. 9 hours kasama lunch, no? Pero kahit na malilate na tayo, hindi tayo magmamadali. Ano lang tayo, chill lang tayo. Hanggang ingat pa din. Kapag late, di ba? Lakas ng loob din. Kala mo talaga. Pero sa pagmamadali kasi minsan nandyan din yung aksidente eh. Hanggang nagmamadali ka, siyempre magmamabilis ka. And then minsan sa pagmamabilis mo, doon nakakuha yung aksidente. Yung aksidente, hindi mo talaga i-expect yan eh, di ba? Kahit na mabagal ka, minsan andyan pa rin yung aksidente talaga. Pero syempre, mas may iwasan kapag mabagal lang yung patakbo mo. Tama? Tama! Ano lang tayo? Saan lang tayo? Wala naman ng traffic ng ganitong oras. Yan. Tiga-tiga lang kapag open. Mamaya magkakalaks naman tayo eh. So, tandaan natin. So, ito yung second vlog ko. Hindi ko pa nga na-upload yung first vlog ko eh. Pero ayan, try natin mag-upload everyday since pasok naman tayo everyday. Pasok naman everyday.
Bakit hindi, di ba? Kwentuhan tayo araw-araw. Makinig kayo sa akin araw-araw. Malay nyo naman. May matutunan kayo sa akin. Kabalastugan. Eme. So yun sa first video ko, narinig ko yung microphone, hindi ganun ka minsan merong muffled na ewan. So trinay ko siyang i-adjust dito sa loob ng helmet, kasi dati nandito siya sa may gitna, dito siya nakadikit. Ngayon trinay kong i-adjust dito sa may bandang pisngi. Not sure kung marinig nyo ako ng clearly, pero ito lang yung mic ko eh. Pagtiisan nyo na lang. Ay, nakakatamad pumasok. Lalo na pagkagaling kang leave. So naka-leave kasi ako ng 3 days. So 2 days before off, tapos 2 days rest day, tapos 1 day leave. Diba? Bakasyon. So nagpahinga lang ako. Dahil sakto naman yung leave ko. Nilagnat ako ng first day ng leave. Tapos yung mga sumunod na araw, pahinga lang. So tamang movie lang. Sa bahay lang tayo. Tapos naisingit pa yung ride. Isang araw lang naman yung ride. And nag-make sure muna na kayang ibiyahe, di ba? Tsaka quick ride lang naman yun. Kaibigan lang. Ano lang ba? Tanggal kati. Di ba? Tanggal kati lang yun. Hanggahan na tayo. Oras ba? 9:36. Piling ko naman naabot tayo. Saktuhan. As in, saktuhan lang. Uy, nagmura yung gas, oh. 85. Yung nakaraan, ano yan, 89. Tapos next week magmamahal na naman daw ulit ng 3 pesos. 3 pesos sa gas. Tapos nasa 10 pesos ata yung sa diesel.
Grabe yung price ng diesel. 120 plus. Tapos magmamahal pa ulit ng 10 pesos. 9 pesos, mga ganun. Aray mo. Kawawa yung mga naka-diesel na ano, na sasakyan. Sana next Tuesday, ano naman, bumaba naman yung presyo. Hindi yung puro taas. Hindi na tumigil ang pagtaas ng presyo ng gas. Every week na lang. Ito yung Calax dito sa Manggahan. Sabi nila, ay may nakita akong post, malapit na daw magbukas yan. Parang ang target nila before Holy Week, bubukas na daw siya. Ang tanong, magkano ang toll? Sana libre muna, no? Ganun, di ba, pagka bagong bukas yung mga ibang highway, mga expressway. Di ba dati, alam ko yung bagong bukas yung Skyway, yung nagli-link sa SLEX sa NLEX. Meron ba dun? Parang yun nga ata yun. Pero parang libre muna siya before sila magpabayad. Sana ganun din, no? Siguro mga 4 months. O kaya libre kahit na dyan ka pumasok. Pero ang singil nila sa ano pa rin, yung yung singil nila, ano, from Silang Aguinaldo Highway pa din. Kasi doon ako nag-entry eh. Hanggang Santa Rosa. Magkano din yun? 45 pesos. Tapos, kapag safe pa din yung singil nila, di ba, mabilis lang biyahe mo. From Gentry to Santa Rosa, ilang minutes lang aabutin nun. That's 45 pesos lang. Siguro kahit mga mga 6 months na same ang singil, no? Pwede na. So kahit magsasakyan ako ulit, malapit na tayo sa Palapala. Ang dilim. Saan natin yung visor? Hindi masyadong makita. Bukas pa ba yan? Bukas pa yung sarap. Dito tayo dumaan.
nangangalay yung kamay ko. Oops, basa. Dapat tayo sa stoplight. Ang kapi. Anong amoy na yun? Amoy ano? Amoy baboy. Good. Nagbusina eh, no? Nagbusina pero ano lang, pang sarili lang. Ano kaya yun? Grabe yung gas dito sa petrol, no? 97. Iba-iba din pala. Iba-iba din yung presyo ng gas, eh, no? Sa bawat lugar. Ito sa amin, ano, 85. Oopsie! Tatawid. Kaya ba, ano mga best practice nyo para makatipid sa gas? Sa panahon ngayon, ang mahal ng gas. Sabi nila, kapag makakatipid ka daw sa gas kapag hindi mo hinahayaang malaki yung space ng tangke mo. So regardless kung motor yan or sasakyan. So dapat hindi ka daw nagpapa almost empty ng gas tank. Kasi pag mas malaki daw yung space, mag-evaporate daw yung gas sa init. Legit ba yun? Physics 101, no? Hindi kasi ako nakinig ng physics class ko eh. Nung high school ako eh. Yan tuloy, hindi ko alam. Pero yun nga sabi nila. So, ang best practice daw doon is kapag umabot na ng kalahati yung gas mo, yung gas tank mo, magpa-full tank ka na daw ulit. Tama ba? Tapos, ano pa bang mga best practice? Yung gradual na acceleration. Pwede din, pasok. Pasok sa budget.
So, dapat hindi mo gagalitin yung makina before ka mag-shift. O kaya pag naka-automatic ka, no? Yung sakyan ko, automatic eh. Ay, go na pala. Ay, hindi. Siguro ano lang, dahan-dahan sa ano, sa gas pedal. Diba? Ayan, kalaksa tayo. Kalax Gaming. Nakapot ba tayo? Ano, 9:43. Nanay dito kasi yung last time hindi ako na-read. Sana ma-read din sa kabilang dulo. May sa exit. Pero yun, going back. So, yun, sabi nga nila, dahan-dahan daw sa gas pedal kapag nakasakyan ka or sa acceleration. Dapat hindi yung gradual lang yung acceleration mo. Hindi yung piga, anong piga, boy. Tapos bomba, anong bomba pag nakamotor ka. Ano lang, dapat dahan-dahan lang. Tapos ano pa ba? Mga tipid hacks. Tipid hacks natin sa gas. Ay, ayun, pangatlo. Mag-bike ka. Paano pag walang bike? E di mag-walking. Minsan ini-imagine ko, paano kaya pag ano, no? Wag naman. Pero worst case scenario, no? Paano kaya, no? Pag nawalan talaga ng gas, wala nang nagsusupply, no? Ano na mangyayari? Diba? Kawawa naman tayo. Wala tayong source of energy. So, kahit yung mga big businesses magiging apektado kapag gano'n. Imagine mo, walang kuryente. Siyempre, para mag-run yung business mo, kailangan mo ng generator. And yung generator, kailangan ng gas. Kaya wala ng gas. Ayun lang. Hirap, no? Sana okay lang yung wind noise ng mic ko. Grabe, hangin dito. So, ano pa ba? Hindi, legit. Ano pa bang tipid hacks? Para makapagtipid sa gas, no? Makatipid sa gas. Comment nyo nga. May engagement ako. Out ka. Legit, no? Lalo sa mga first time na big bike users. Kasi ako first time ko, di ba? So, akala ko nung una, itong klaseng displacement ng motor, naglalaro siya ng 20 to 25 kilometers per liter. Pero ang lumalabas sa akin ngayon ay naglalaro siya ng 15 to 17 kilometers per liter. Medyo malaki sa ina-expect ko. Pagka 17, medyo malapit na doon sa 20. Pero, still, ano pa rin, di ba? Kung i-compare mo sa mga small displacements na motor, syempre mas tipid talaga yun.
Well, what do you expect, diba? Mas tipid talaga yun. Pero for sure, meron din mga life hacks yung mga big bike users natin dyan. Lalo na yung mga matatagal nang meron. Diba? Kasi kung ako, mas pipiliin ko pa rin talaga nagmotor papasok araw-araw. Kasi yung konsumo ng sasakyan ko is syempre na kapag naka 11 kilometers per liter ka dun. Pagka mga walang traffic, mga ganyan. Pero kapag city driving, kasama traffic, siguro mga nasa 8 to 10 kilometers per liter. Hindi, siguro matipid na yung 12 kilometers per liter. Goods na rin. Pero kung i-compare mo dito sa motor, kaya mo kasing mag 15 kilometers dito eh. 15 kilometers per liter. Ano na yun? May halong tiga-tiga na yun. Ngayon, share nyo sa akin kung ano ba yung mga best practices nyo para makatipid sa gas. Isa pa pala sa mga ginagawa ko is nauso yung uli yung price lock. Baka sponsoran ako ng price lock joke lang. So nauso siya dati ng pandemic days. Tapos ngayon nauso na naman siya. Yun din yung reason kung bakit ako kumuha ng Atome credit card. Kasi hanggang October 2026 meron silang discounts kapag gamit mo Atome card. Panis. Dalawang sponsorship agad. Price lock tapos Atome. Pwede, no? Basahin mo, please. Yun, let's go. Diba? Nakadalawang agad ako? Sponsorship. Saring lang. Pero ayos din yun, no? Pagka hindi ka na pupunta ng gas station. Pupunta ka na lang ng gas station kapag mag-redeem ka ng gas. Kung magpapagas ka na. Diba? Tapos pwede ka mag-abang-abang. Kapag tataas na yung gas, pwede ka na mag-top up. Pero, ayun siguro yung last na tipid hacks na masishare ko. So, kapag meron pa kayong masishare, sabihan nyo naman ako. Diba? Tulungan tayo ngayon. Siyempre, lahat tayo gustong makatipid. Tama? Tama! So, ngayon, apat naman siguro ako mag-login. So, it's 9:51. 9:56 dito sa motor. Pero napansin ko kanina kasi parang 5 minutes advance. Uy, nabutan mo ng stoplight. Pero yun, share kayo ng best practices nyo. Lalo sa mga naka-big bike. Mga big bike users yan. Paano ba makakatipid sa gas ngayon? Makatanggap ako ng kahit anong sagot ha. Kahit nang sagot nyo, huwag kang mag-big bike. Maglakad ka na lang, pwede naman. Pero anyways, thank you so much sa pagsama sa biyahe. So nandito na tayo sa Nuvali. Kita nyo naman. Siguro bukas na lang ulit. And malapit na ako sa office. Walaan nyo na lang kung saan ako nag-work. Yung makakahula ng tama.
pupuntahan ko sa kanila. Ayan eh. Pero yan. Pero dito na muna itatapos yung kwentuhan natin. Bukas ulit tayo magkwentuhan. Bukas ng umaga pagka-out ko ng shift. Pagka-out ko sa office. And then, thank you so much sa Uy! Nag-outro na nga lang. Untik pa maano, no? Hindi ko siya nakita. Wala siyang ilaw. Pero anyways, thank you so much guys. So, dito na tayo. And then, the whoosh.